Yes, hello. It's been a while. Good day, everyone. So today we will be discussing about the 3D spaces. So yung 3D spaces or three-dimensional space is medyo tricky itong 3D spaces kasi yung 2D nga is medyo mahirap na. So ito pa kayang 3D. So yung kailangan natin dito is pag-analyze kung saan siya yung rotation of the moment. So we have here a problem. The turnbuckle is tightened until the tension in a cable AB is 2.4 kilonewton. So ito yun. Dito siya, no? AB. Ito yung A, ito yung B. So mayroon lang siyang tension dyan na 2.4 kilonewton. Determine the moment about O. So yung tinatanong dito is yung point O. Siyempre, ito pag hinila mo to, pag hilahin mo yan, so magkakaroon siya dito ng turning moment. So, kailangan doon natin i-compute yung moment dyan, moment about O, of the cable force acting on A and the magnitude of this moment. Okay, so ibig sabihin, kukunin natin yung mga magnitude ng mga moment niyan. So, ibig sabihin, pag magnitude, kukunin natin yung moment along X, along Y, along Z. Okay? So, let's go. Okay, i-blur lang natin ng konti ito ating illustration para maintindihan natin yung ating magiging free body diagram. Okay, so we have here a line. Ito yung line, di ba? Nakikita nyo? So, yun lang muna yung kailangan natin. Bakit? So, mamaya ako na-explain kung bakit natin kailangan yan. So, in order for us to solve this one, how will you get this one? Or how will you find the distance? So this is 1.5 and we have there 0.8. So we have the Pythagorean theorem that 1.5 squared plus 0.8 is squared. So sabihin natin that this line is equal to xy or plane xy. Okay? So that is 1.7, 1.5 squared plus 1.8 squared, and then square root, that is 1.7. Okay. So, next is ito namang triangle. Yan. Alis lang natin yung... Yan, di ba? So, dito, meron yan 90 degree. 90 degree ito. Naka-round siya ng 90 degree dyan. So, ibig sabihin, bakit kailangan kong i-solve yan? Itong 1.7. Kasi para ma-solve ko tong pinaka-hypotenuse niya. Yun yung kailangan ko. Kaya, syempre, hindi natin masosolve yan kung hindi natin nasosolve din dito sa baba. So, dito naman is meron tayong height na 2 meters. So, we have here, sabihin natin this is XYZ, 1.7, 1.7, and then 2 meters. Okay? So, we have 2.625 our value of this hypotenuse. Okay, yun yung pinakamadali nating pamamaraan sa pagsosolve dito. Okay, mag-focus naman tayo muna dito sa A and B, itong plane na ito. Or itong section na ito, itong portion dito. Hayaan lang muna natin sila dito sa O. Ito lang muna kasi kukunin natin yung moment dito sa A. Or yung mga magnitude, yung magnitude para makompute natin yung moment mamaya sa O. Okay? Yan. We have here EX. Siyempre, pag hinila mo ito, magkakaroon siya ng force according to the x-axis. And, pag meron din siyang force according to the y-axis. And, meron din siyang force according to z-axis. So, tinatawag natin siya dito at point A, we have AX, AZ, and AY. Okay? Ganon. So, that is in three-dimensional space pa din, ha? Okay. So, bakit natin kailangan yan? Kasi sa pagsusolve natin dito sa AX, yung AX natin is, yung distance niya from A is ito lang. Diba?
itong 0.8. Mula dito sa A to B, we have 0.8 in terms of AX. So, yun yung kailangan natin na distance para makuha natin itong 2.4. Yung 2.4, that is your tension. Tension, di ba? Yung tension mo na 2.4 kilonewton. Tapos, itong distance mo in terms of X divided by your big hypotenuse or itong na-solve natin kanina. So, ibig sabihin, ito kasi, this would be cosine. Cosine yan dito sa AX papuntang dito sa cable na ito. Parang ito yan, oh. Papunta dyan. That is a cosine X. Actually, cosine X talaga yan. Ito. Cosine X yan. Okay? Kaya lang hindi na natin yan i-elaborate dito kasi magkaroon na lang tayo ng sariling topic regarding dyan. Kasi yung ano naman natin dito, yung purpose is paano ma-solve itong moment at O. Okay. So, we have, okay, gamit lang tayo ng calculator muna para mamaya is madali natin magets yung ating value. So, we have 2.4 multiplied by 0.8 over 2.625. Okay. So, we have 0.7314. I-star muna natin siya sa A. Okay. Yan. Okay, dito naman tayo sa AY. Yung AY naman natin is, ito yung AY. So, ibig sabihin, meron din siyang cosine papunta dito sa ating turntable. That is cosine yun naman. So, yung value naman natin dyan is 1.5. So, 2.4, 1.5 times 1.5 over 2.625. Okay, balikan natin yung calculator natin. Okay. Edit lang natin yung sa taas, di ba? 1.5. Okay, we have 1.314. Store natin sa B. Okay. 1.3714. Okay, sa easy naman, sa easy is meron tayong, kaya lang ito negative kasi pababa siya, pagbaba sa A. So, that is 2.4 yung 2. Ito yung 2, tapos ganun pa din. Kaya lang, that is a negative value. So, it's either ilagay nyo or pwede namang hindi. Basta, importante, alam nyo kung ano. Pero, kung hindi nyo masyadong kabisado, sige, lagyan nyo ng negative value. Pero, dapat negative yan, Dapat negative yan. Kasi, pababa siya. So, solve natin siya by our calculator. Para makita natin mamaya. So, ganito yung dapat yung gawin, i-store nyo, tapos, para mapadali yung pag-solve nyo. So, 2. So, we have yan. Okay, store natin sa C. Okay. Yan. Okay, next problem. So, I hope nakuha nyo yan. Ito na kasi yung magiging resultant or yung magiging magnitude natin. Sa AX, ito naman yung magnitude natin sa AY, ito na yung magnitude natin sa AZ. Okay? So, lagay natin dito. So, this is a negative, Okay. So, paano naman natin yan isa-solve? Okay. Ngayon, magte-take tayo ng moment. Ang hirap kasi dito, pag mag-take tayo ng moment dito sa O, hindi natin alam yung magiging rotation. Diba? Hindi natin alam kasi kung anong magiging rotation niya, kung clockwise or counterclockwise. Kasi dito 3D spaces. So, ibig sabihin, pwede siyang umikot in terms of x, z, dito sa x, y, and then dito sa xz or yz. So, hindi natin alam kung saan ang ikot niya. So, yung pinakamainam natin gagawin is ganito.
kuha tayo ng axis. Dito muna sa x. So, sabihin natin yan na magiging OX. In terms of moment at O, in terms of x. In terms of x-axis. Tapos, using the right-hand thumb rule, gagamit tayo ng ganito. So, itong ikot na yan, yung arrow na yan, that is positive. So, ibig sabihin, yan yung magiging rotation mo. Okay? Sige, discuss natin yun. Gawa tayo ng ibang video for this right-hand thumb rule. Okay. Yun yung mangyayari ngayon. So, ano yung magiging ikot mo? So, unahin natin itong EX. Si EX is hindi siya or wala siyang moment arm kasi iikot lang siya sa iikot siya dyan sa axis na yan. Diba? Parallel siya eh. Magiging parallel sa axis of rotation. So, ibig sabihin, wala tayong moment arm na makukuha dyan. Si AZ naman is, tatama na siya dito sa ating line of action or sa ating axis of rotation. Okay? So, ibig sabihin, wala din tayong makukuhang ano sa kanya, perpendicular distance. So, may makukuha tayong perpendicular distance. Eto, si AY. Diba? Si AY, yung distance niya is 2 meters. Ito kasi yung magkakaroon siya ng perpendicular distance. Diyan, diba? Okay. That is AY. So, sa AY natin is sumasalungat sa ating ikot. That's why negative. Okay. That is 2.74. Check natin sa calculator. Yung AY natin is, na-store natin yan sa V, diba? Times 2. Yun. Diba? Para madali yung pagsusolve natin. So, ngayon, i-store naman natin siya sa this is moment x. So, sabihin natin, i-store natin siya sa D. Okay? Naka-store natin siya sa D. Okay. Next naman. Kasi wala na tayong ibang persa dyan eh. Next. So, this is negative. Okay, next naman is ito. Kuha naman tayo dito sa axis sa OY or y-axis. Sabihin natin this is a moment O in terms of y-axis. Okay, yung magiging rotation natin is ganito naman. Okay, so sa EY is wala tayong makukuhang perpendicular distance kay AY, ano? Kasi ano na siya is parallel. So, meron tayong kay AX. Si AX is, tatama siya doon. So, ito yung magiging perpendicular distance niya. Diba? So, si AX, and then si AC naman, si AC is, tatama siya doon. Ito yung magiging perpendicular distance niya. Okay? Yun. So, we have yun pa, puro positive kasi umaayon. So, we have here the value of so, si AZ is nasa store natin siya kanina sa C times 1.6. So, yun yung ginagawa ko para madali yung pagsusolve natin, ano? Si AX naman is nasa store natin yan sa A kanina sa times 2. Okay, so we have 4.388. 4.3886. Okay, so yun yung pagsosolve natin. Next is Z naman, Z. Okay, Z naman tayo, Z-axis. So ito yung Z-axis natin, ha. Yan. Yun yung ikot naman natin. Ito yung arrow. Sundan nyo lang yung arrow. So Z-axis is wala, magiging parallel. And then, si AX din is wala kasi tatama si AX dito sa ating line of action. Tatamaan niya yan. So, ang mayroon lang tayo si AY kasi si AY, this would be this perpendicular distance. Okay? So, si AY is positive. So, okay, using our calculator again, is
AY, nasa B natin yan, diba? Times 1.6. Okay. Yan. So, store natin sa E. Sa F. Tama ba? Na-store natin kanina sa E si ano? Ay, wala. So, check lang natin si C times 1.6 plus si A times 2. Yung kanina, no? Para ano natin, store natin sa E. Si D, si F, okay na. Okay. Yan. Okay. Yun. Tapos na tayo. Tapos na tayo sa ating magnitude. This is the magnitude of this moment. Ano? Yun na yung ano niya. Yung kailangan lang naman natin is determine the moment about O. So, ito, by parang Pythagorean theorem lang yung mangyayari sa kanya. So, our formula for this is MO squared is equal to MOX squared plus MOY squared MOZ squared. Okay? Input natin yan sa ating calculator. Ating calculator is, diba si X kanina is nasa D squared plus E squared plus F squared. Yun. Yun yung purpose natin kanina kung bakit natin siya ini-store. Tapos, square root answer, that is 5.6212. Okay? Yan. Okay, di ba? Yun na yung ating magiging sagot sa ating problem dito.